Anyway, sa prayer mo, pinagdarasal mo rin ba kay Lord? Lord, give me a lover. Pinagdarasal mo rin ba yung ganyan? I don't, pero honestly, I don't really pray for a partner. Okay. Hindi siya talaga wala. priority. Pero ngayon medyo nasisingit-singit. Pinagdarasal mo na. Yung Lord, medyo napapagod na ako mag-isa. Matagal-tagal na rin. Oo, 4 years, di ba? 4 years, going 5. Guys, narito tayo ngayon sa Leon Cafe sa Mandaluyong kung saan atin po makakausap ang isa sa mga hinahangaang karakter actress ng pelikulang Pilipino, Miss Cherry Pie Picache. Marami tayong itatanong sa kanya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. How are you? Ayan, Kamusta na? finally! Thank Kita you! rin tayo. Nakita din! Grabe, tagal nating inaayos to Okay, sorry, finally, ito na. Yes, totoo na I'm to. so excited. Oh, so I'm kamusta ka na ngayon? Okay naman, very Okay good. naman? Yes. Very good? Life is Very good. busy? Busy, pero medyo mas relaxed ngayon after Batang Quiapo. Okay. Tapos Ang tagal hindi- mo rin nagbatang Quiapo, ha? Tagal, 3 years. 3 years. Tapos wala akong ibang nagawa masyado, kundi puro Batang Quiapo. So now, after Batang Quiapo, I was able to do films. And yun, ang dami ko nagawa. Tapos galing akong Amerika. Kasi nga yung sister ko passed away recently. Sorry to hear that. Our condolences. So yun, medyo grieving pa ako doon. So yun. Pero okay ka naman sa Okay interview, naman, ha? okay na. Guys, kasama na natin. Napakaswerte. Nadali din natin. Nakuha din natin. Miss Cherry Pie Picache. Thank you. So, basta tuloy din to. Oo nga. Thank you for having me. Naku, lagi ako nanonood ng vlog mo. Thank you. Minsan na-feature ka doon sa vlog ko, lumalabas ang name mo, pati old photos mo lumalabas, especially nung naka-swimsuit ka pa, kasama mo si Julio Diaz. Ay, Diyos ko. Ang layo. Ang tagal na nun. Tagal na. Yung mga sobrang tagal Oo na. nga. Si Julio, kasamahan ko siya sa we had the same manager before, parang ganyan. Kami, nila Jacqueline, ni Jane, Jacqueline Jose, si Julio, ako, si Gardo, magkakasama kami in one stable. Hindi kayo naging item ni Julio Diaz? No, we dated. Tapos kaya hindi ko na itatago. Yeah, we dated at the time. Ano nangyari? Hindi eh. Bakit? Kwento mo bakit? Kasi Julio. Okay, si Julio, ganyan. Sobrang Julio is very dear to me. Ako pa nga ang tumulong sa kanya kay yung wife niya is a good friend of mine. Si Julio, no, nung nakilala ko siya. No filter dapat, ha? Dire-diretso lang, ha? Si Julio, na nakilala mo. Sa'yo lang. Sa vlog mo lang. No, hindi si Julio na nakilala ko noon. He was the Julio Diaz. Yung talaga ang gwapo. San Miguel gin commercial model, yung ganyan. So when I met him, sobrang starstruck ako. Sakay. Diba? Tapos Pinoy, chiseled face, yung ganon. Tapos nung nakilala ko siya, he was sobrang tao. Yung taong-tao, grounded, down to earth, parang ganyan. So yun, so okay naman. Okay? Na-amaze ako. Yung parang, kasi at the time, hindi ako familiar sa mga artista. Kasi commercial model ako, pero I wasn't really in the world, sa industry, di ba? So nung nakilala ko siya, ganito pala, di ba? Yung parang very popular, pero grounded, yung Eh noon, sa St. Paul ako. So at the time, medyo ursh. Diba? Medyo so Faces, Euphoria, ganun yung mga So one time, dinala ko siya ng Euphoria. Okay. Ano nangyari sa iyo po? Nagtanggal siya ng sapato. Bakit? Kasi sa Euphoria noon, yung dance floor, may mga LED lights, may mga ganyan. So syempre at the time, sabi ko, paano parang hindi kami compatible?
Ganda. But Yun ang yun- sign, no? But we're really, really good friends. I mean, yun. We're Hindi really, hindi man kayo naging kayo, Oo. naging kayo magkaibigan. Yes, and I wish him well, and I'm very happy for him now. He's doing very well, Oo. and I hope he continues. Yeah. Tapos lagi kong pinagagalitan niya, ikaw, pakabait ka, ayos ka, ganyan. Kasi syempre di ba, pag actor, pag artist, di ba? So, yun. Saka ilang beses lang nalagay sa panganib ang buhay niya. Yun Hanggang ngayon, nga. nandiyan pa rin. Yun nga. So, yun ang sinasabi ko, di ba? I mean, you're given yung second life, third life, kasi kahit sa health niya, di ba? So, he should take care of it. But I'm very happy for him now. God works in, di ba? Yes. Mamaya pag-uusapan pa natin tungkol sa mga himala ng Panginoon sa buhay mo. Pero ito muna, kasi nung nagsisimula ka pa lang, medyo nahahawig mo yung misis ko. Hanggang ngayon nga, magkahawig pa rin kayo eh. Oo, lagi nilang sinasabi nun. Lagi. Ano mo sinasabi? Ayun nga, kamukha kayo ni Tintin. Tapos minsan, parang minsan pag nakikita nga kami ni Tin, parang tinatawag siya ng pai. Tapos minsan ako, parang hindi. Iba yun, parang ganyan. Lalo na nung bata kami. Ayan. Oo. Kasi magka-batch kami. Oh, Tintin. same age, Yes. same batch. So, pag nakakasakit ako ng tao or nasasaktan ako, hindi na katulad noon na parang, di ba, you wallow in it, nagagalit ka, kung ano-anong. Now, parang, okay na yan? Parang wag na. Ganun, I mean, both ways yun Pag ako nagagalit, yung, okay, sorry, wag na. Tama na. Yung, there's no point. And then, pag nasaktan ka, yung parang, okay, anuhin ko pa ba? Napakaliit na bagay, wag na. So you just move on. So ang laking tulong. Yeah. That peace in your self, di ba? Parang, ano yun? So you always pray? All the time? Lagi ka nagpe-pray? Yes. Oo. Tama. Anyway, sa prayer mo, pinagdarasal mo rin ba kay Lord? Lord, give me a lover. Pinagdarasal mo rin ba yung ganyan? Lord, kailan ba? Ay, nako. Hindi, kasi lumabas na naman tayo. Sige. Kay Edo nga noon, di ba, sabi ko, answered prayer. Kasi anong hanapin mo, di ba? Ang gwapo, di ba? Gwapo, matipuno, maayos, edukado, napakabait na tao, yung ganyan. So sabi ko nga, answered prayer. But I think God had other plans. So, Kaya na naman si God, nakialam na naman sa buhay mo, okay? so parang ganyan. So ngayon sabi ko, God, pwede take two. Bakit? Sabi mo nga, ideal guy. Di Oo ba? nga, parang answered prayer. Dun Answered prayer. Sa yeah. What happened? Bakit hindi naging ganon? Hindi siguro meant, diba? Hindi meant, yeah. So, ngayon, pero honestly, I don't really pray for a partner. Okay. Hindi siya talaga Wala. priority. Pero ngayon medyo nasisingit-singit. Pinagdasal mo na. Yung Lord, medyo napapagod na ako mag-isa. Matagal-tagal na rin. Oo, 4 years, di ba? 4 years, going 5. Going 5 years. Wow. So, Amazing. Pero I'm sure marami naliligaw sa'yo. may mga ilan, hindi mo marami, may ilan. I guess because sa age ko, di ba yung niche, may niche pa talaga. Hindi sa niche, di ba, konting na lang. It's either, so, di ba? Ano hinahanap mo sa isang Wala naman. Ha? Wala? Gusto ko lang Kung mas bata sa'yo? Okay lang. Okay lang? Okay lang? Okay lang, Ha? pero Mas bata sa'yo? I prefer na sana older. Pero sana older na, yung pareho pa, di ba Yung pwede pa kayong hindi mo siya tutulak ng wheelchair. Parang gano'n. Kumbaga, pareho kayo mag-enjoy together, di ba? Oo. Traveling, Traveling, dating. Dami ko pang gustong gawin, yung gano'n. Ganon. And then, sana yung likes namin, yung gano'n, sana compatible, yung gano'n. Ngayon, kasi parang di ba, parang now, I think at my age, parang ang gusto ko na lang yung kahit kayo lang dalawa, okay kayo, tatawa kayo, magkukulitan kayo,
you can talk, 'di ba? Yung kahit kayo lang dalawa, even without anybody. Parang ganon. Di ba kayo ganyan ni Edo, no? Di ba ganun naman kayo? Hindi palagi kaming, at the time that we were together, palaging with the crowd. Medyo ayaw mo, hindi mo masyadong type yung gano'n. Gusto mo yung kayong Hindi dalawa? naman, I mean, he's also a very private person. But but I think yun lang, may iba lang ano. Nag-propose siya sa'yo? We talked about it. Tapos? Ano sagot mo? Hindi kasi, that's marriage. I've never been married. So, sabi ko, let's give it more time, di ba? Let's take our time. Yun ang mahirap at pinatagal mo talaga di ba? Hindi naman. So, parang ano. So, siguro lang may ibang plano ng Diyos, di ba? He's very happy now. Di ba? Very much happy. So he's very happy now. I'm very happy for him. So, yun, ako naman. So, yan ang mga dasal natin. Parang sila nasa limelight ngayon, magkasama sila sa mga guestings, mga vlog. Yeah, di ba? So, sila parang compatible, di ba? Yung parang ganyan. So, ako, parang, siguro I've reached the point wherein I want it more simpler. Yung gano'n, yung tahimik na lang. Yung parang pwede na ako magtanim-tanim. Parang retirement, pang forever na to, parang gano'n. Oo, parang gano'n. Yun ang hinahanap ko. Parang yung pwede tayong dalawa lang, yung gano'n. Yung even without friends, even, yung we don't need other people to make us happy. You know what I'm saying? Yung parang dapat jive kaming dalawa. Yun lang yung hinahanap ko. Kasi sana may trabaho, mabait. So kung may mga ano ka. Sige, padala kita ng mga recommendation. Sa manifesting. Mas maganda sana kung medyo maganda na ang buhay para hindi ka na mamumroblema. Yeah, okay naman. Diba? Pinolish eh. Kasi pag mas bata, kumbaga ano pa lang, di ba, yung nagsisimula pa lang sa buhay, medyo mahirap din yun. Oo, tsaka pag bata, 'di ba, baka gusto niya pang magkaanak, hindi ka na mabibigyan ng anak, 'di ba, yung ganon. So tsaka syempre baka maligalig pa siya, 'di ba? So parang Hindi mo tinatry na dating app? Hindi. Hindi. Uy, dahil gumagawa niya kayo na. Oo nga eh. Mga dating apps. Malay mo, irereto ka sa compatible sa iyo. Talaga? Parang medyo conservative pa ako. Hindi, parang yan. Pero siguro hindi sa atin. Siguro I'm willing to try it abroad. Di ba? Yeah! Pero yung sa atin, parang mahirap, di ba? Parang mahirap. Hindi mo pa na-try yung parang eat, pray, love na travel sa abroad? Nag-try ako once. Okay, ano nangyari? Okay naman, marami ko nakilala. Tapos? Wala lang, okay lang. Foreigner, syempre. Yeah, foreigner, pero friends. Tapos parang yung sa akin, gusto ko talaga Pilipino. I think because of the culture, yung sensibilities, yung ganon. Di ba yung love for family, yung community, yung ganon. Iba ang Western culture di ba? Or European or Parang very, very direct, very di ba? So yung sa family, yung makapamilya ko yung ganon. Tapos so yun. So parang, ang dami ko requirement. Kung wala, di okay lang. Pero naganda mo na yan. Siguradong nag-iintay lang yan. Panahon lang nga iniintay niyan. Anong Facebook mo? Parang message. Alam niyo Facebook ko, alam niyo IG ko. Facebook, IG, alam na this, di ba? Si Jose Antonio Nio. Si Nio. Kumusta ka na? Ayos lang po. Okay. Anong pinagkakabalahan mo, Neo? Work na nga. Work. Anong work natin? I work for investments, and asset management. Wow, serious? Capital. Ay mo showbiz. Okay lang. Ha? Okay lang. Sports din. Meron ka sports? Yes. Ano Tennis po. wow. Yeah, dati played tennis for Ateneo. So, okay. Philippine team din siya, junior. So, si Alex Ayala ba? Nakasama mo na ba yun? yes, ka-training namin dati. Kung ano masasabi mo sa mga tagumpay? They grew up together. With We Alex? used to travel yung ITF Okay. with the brother. Si Miko yung brother ni Alex, yung kabatch niya.
Okay. So alam niyo na ba nung time na yon na may potential talaga siya na maging successful? we saw it. Dati Oo. pa po, parang nung mga 8 or 9 years old pa lang, parang you could see na Oo. ibang klase si Alex. Tsaka yun talaga yung gusto niya. Oo. Oh, kasi mas nauna yung brother niya si Rico. Pero nung bata sila, makikita mo talaga yung passion ni Alex. Oo. At saka siya yung 8 years old pa lang siya. I want to be a professional tennis. Oo, kita nga sa mga video niya, di ba? Ganon, Bata-bata pa talagang Oo. hilig niya na. Ikaw talagang gusto mo seryosohin to o itong pagte-tennis? I was serious, and then after college, parang okay na. Okay ka na. Oh, kasi you played for Ateneo. So talagang at the time na nagte-train, nag-ITF din siya eh. So the highest rank that is 128 in the world. Wow. Oh. Amazing. Pero ang purpose lang talaga nun was for scholarship for college. So meron siya dapat sa States. Kaso nag-pandemic. Nung paalis na kami. So So okay lang sa'yo na hindi mo na tinuloy yung dream mo? Okay lang. Okay na sa'yo? Hindi naman dream. It was the goal lang to Goal lang talaga. to get to college. Get a good scholarship. Which are okay na, di ba? Yeah. Okay naman. Eh, si mami mo ano daw alam mo na, wala pang boyfriend. So, okay lang ba sa'yo na magka-boyfriend ko? Yeah, naman. Ha? Okay lang? love it. Ha? Oh, Tito Jesus is asking you. Huh? You should get a boyfriend. You should get a boyfriend. Ang You should get a boyfriend. Kasi naman-pressure siya nag-aalaga sa akin. Kaya nga. Oo. Pero happy naman si mami, di ba? Opo, happy. O message mo lang sa mami mo. Um, What's your message? I just wish for you to be happy all the time. You know, be content and, you know, parang at peace. Okay. 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 Thank you, Thank you, Neo. Thank you. Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Paano ba? Sino naka-discover sa'yo? Hindi kasi nung araw, di ba, uso yung pag sa commercials, may mga agents, parang umiikot-ikot lang. So, what do you call this? Although I've always been into, alam niyo na mga classmates ko, elementary, high school, lagi ako nasa dramatic club. Excuse me, I always like to perform, performing arts lagi. Tapos yung ate ko noon, taga St. Paul, kay Orlando Nadres, may mga plays, so dinadala niya ako. So minsan nag-extra ako sa mga plays nila. And then, nung high school ako, sa Green Hills, may isang agent lumapit. Gusto mo mag-commercials? Parang, extra allowance. Tapos yun na, tapos di ba uso nun yung mga VTR, mga ganyan. Tapos kinukuha ako noon ni Tito Dogs. Douglas Quijano. Yes. I love that man. So, kinukuha niya ako noon. Sabi ko, ayoko po mag-artista. Kasi ang dream ko noon was stage plays. To be a theater actress talaga. Parang ganun. Eh wala. Tapos, ayaw din ng father ko. Very conservative. He wanted me to be a professional. Parang ganun. Ano ba work ng dad mo? He's a lawyer by profession, pero he's a businessman. Okay. So, very conservative So, ganon. So, ayaw. Tapos yun, tapos wala ando doon talaga yung calling ko di ba? Paano? Paano ka nakapasok? Yun nga, so, ayoko, di ba? As young as 13, ganyan. So, may commercials na, ganyan. Tapos, ang isa sa pinaka-popular noon, yung Eskinol, like us. Kami nila Ate V. Okay. So, parang ganyan. So, First mo yun? Hindi. That was already, my first was Kamay with Tonton Kamay? Gutierrez. With Tonton Gutierrez and Eric Kizon. Siya pa yung partner ko. Hindi ka pa artista? Hindi. Model ka pa naman. Model. Parang ganyan. So, commercial model pa lang noon. Parang pang-extra lang, ganyan. So, yun, okay lang yun sa ko, di ba? Tapos, what do you call this? So, kinukuha nga ako artista ng Tito Dogs. Mga 16, 17 ako noon. So, hindi talaga. And then, wala lang. Nag-aral lang ako. And then, what do you call this? At 20, so I took up dentistry. Naka-graduate ka? Hindi nga. Hindi, okay. Kasi hindi ko natapos. Kasi nung nag-uukit na ako, yung may bangkay na, tapos nag-uukit na ako ng ipin, sabi ko, hindi talaga. Hindi ka happy? Hindi talaga para sa akin. Although kasi my dad wanted me to be a doctor. Yes, of course. So sabi ko, compromise dent kasi maiksi lang. So anyway,
So yun, hindi niya alam, nag-drop ako. Tapos yan na, so parang sunod-sunod na kasi doon lang naman yung offers eh. Parang sige, subukan ko na. Si mami mo alam to? Mami ko, yes. Kasabot mo, of course. si mami? Oo, kasabot ko. Kasi I was staying with her. Parang gano'n. Tapos yun na, dire-diretso na. And then yun, I worked my, I'm just so lucky and very fortunate that I've gotten entangled with yung good people. Yung manager ko, si Kuya Ed, was Tigapeta. Diba? So tama yung training ko, yung ganun-ganun. So okay naman. Pero late na, 20 years old. So yung binabanggit mong kami, nauna na yun? Yeah, 16 ako noon. Bago showbiz yun? Yeah. So mga modeling talaga? Oo, kami, San Miguel, Beer, tapos yun nga, Palmolive. So nakatrabaho ko yan, sila Direk June Urbano, mga ganyan. All the classic, So, happy naman. Anong pinaka-first movie na ginawa mo? Ano makalimutan? Bakit? Ba't gusto mo kalimutan? Bakit? Ano ba nangyari? May mga gano'n naman ang artista yan, di ba? Yung mga gustong kalimutan na pelikula. Hindi ko layala. Dahil? Hindi kasi before, yung time na yun, uso yung yung tinatawag nilang ST. Yung sexy films. Sexy films, oo. Pero kasi noon, di ba, mag-two-piece ka lang, sexy na eh. Oo. Di ba, hindi naman kasi, hindi siya accepted, di ba? Mag-two-piece ka lang, mag-bathing suit ka lang, parang, di ba, sexy film na yon noong araw. Syempre, bawal nga sa akin tumatakas lang nga kami ng sa dad ko. Although, hindi nalaman niya na naman. Although I wasn't really comfortable. Yung gano'n. Ano yun? May love scene ba doon? Kaya, Doon kami una nag-partner ni Julio. may picture ako dyan! May picture ako, black and white! Tapos, at that time kasi, nilagyan ako ng double. Tapos si Julio yung nag-tip sa akin. Sinulatan niya ako sa ilalim ng mesa. Sabi niya, may double ka. Kasi yung parang meron kaming love scene sa bathtub. Tapos kunwari magtatanggal ako ng damit. Tapos naglakad ako na wala ng damit, patalikod. Double na yun. Double na. Syempre nahuli ko. Kasi nga, tinip ni Julio. O ngayon, alam niyo na. Alam na ng Viva. Tapos yun. The following day, nagpupunta kami sa Viva. Binabalik na namin yung down payment. Ayoko na mag-artista. Dahil doon. Oo. Yun, awan ng Diyos, na-freeze ako ng Viva ng 3 taon. After ko Leala. Pero okay naman. Yun yung time na nag-date kayo ni Julio. Yes. Yan yung mga panahon na yan. Yes, yes. Yun yung So, mga ilang taon? 2? 3 taon na-freeze ka? 3. 3 taon? 3 years. So, ano ginawa mo sa loob ng 3 taon na yun? Wala. I just continued on with my Modeling. studies and kasi nag-film ako sa UP first sem. Talaga? 1 sem. Nag-aral ako scriptwriting, directing, parang ganyan-ganyan. So one of my mentors, si Direk Joey Reyes, started getting me on all his films. Yung nakatrabaho niya ako once, ganyan, and then yan, sila Direk Mel Chonglo. And gano'n naman kasi nung araw, di ba, parang if you do well, so parang recommendation sa mga directors. And then at the time, almost all of the films of Direk Joey, andun ako. And then Joel Amangan, sila Direk Peke, so okay naman. So, puro heavy na to. Heavy, kung mga serious acting. Hindi na to yung mga ST, wala na. Wala na yun. Once lang yun na ginawa. Once lang. Oo. Tapos yun tapos I was recommended kay Direk Chito, ganyan-ganyan. So, mga 1 scene, 2 scenes, and then napapansin. So, Paano mo na-hone yung galing mo sa pag-arte? Paano ba? Siguro Natural lang? Hindi naman. Hindi naman. Siguro, hilig ko lang kasi Feeling talaga. mo. Gusto mong ayusin, I'm gusto very, i-perfect yung I'm ginagawa very mo. passionate about it. Up to now, Julius, I'm very passionate about my craft. And, yun, tas di ba nag-aaral ka, natututo ka, nanonood ka, hilig ko talaga. So, yun, I think it's a gift. Di ba? It's a gift. Parang binibigyan naman tayo ng kanya-kanya. So, I think yun yung binigay sa akin. Gano'ng karami ng awards mo? Madami na sigurado, no? Sa galing mo umarte. Hindi, I don't keep, I don't monitor it. Yeah. Pero awa ng Diyos, parang yan. Pero what for you was your most parang precious, pinaka-important na role na ginampanan mo as an actress? Dami, yung foster child. Kasi yun yung, we had a long
after Lino Broca, ang tagal walang Filipino film sa Cannes, sa Cannes Film Festival. And then, si Brillante Mendoza, si Direk Brillante Mendoza, did Foster Child. So after 20 years of yung lull, wala. After Lino, wala. Si Direk Brillante Mendoza yung nagbalik ng, I should say, if I can say, siya yung nagbalik ng Philippine movies in the map sa Cannes Film Festival. So, naimbitahan yung Foster Child sa Unregard. And then, sunod-sunod na yun, Masahista, yung mga pelikula niya. So, parang ganyan. So, that's one, Foster Child, because it brought me to Cannes. And then, we did several films. Kay Jeffrey Jeturian and Chris Martinez, then yung Bikini Open, and Bridal Shower, where I had my first local award. Kasi mas nauna akong nagka-award international kaysa sa local. Syempre, mas gusto ko yung atin, di ba? Oo, syempre. Di ba? So, yun. So, tapos, hindi pa sa drama, comedy, parang gano'n. So, yun. Tapos, awa ng Diyos. Doon mo rin nakilala si Coco? Si Coco, we go a long, long way. Ano pa siya? Nagtatalent-talent. Ganon. Kasi nga, we have the same network. Kay Direk Brillante, kay Kuya Edin Estrella. Sila yung medyo nag-guide din sa kanya. It was Kuya Edin Estrella who gave him, tsaka si Iman, yung Coco Martin. Name. So we go a long, long way. So dun sa Foster Child, talent si Coco noon. Tapos he would stay, basta kung ang call time namin 7 a.m., doon na siya na 6:30. So kilala na namin siya, Deng, anong ginagawa mo dito? Parang Si ganyan. Deng, Oo. Wala, kung ano lang kailangan ni Direk. So andun lang siya the whole day. So kung ano lang, kung kailangan ng talent. Extra, parang gano'n. Oo, kung minsan nga, kahit hindi siya nag-extra, magbuhat-buhat, mag-assist, mag-crowd. Mag-AD, lahat. Ganun siya kasipag. Sobra. So, nasaksihan mo yung kanyang unti-unting tagumpay hanggang sa super sikat na siya ngayon. Yes. And he hasn't changed. He still has the same Saka he talks about it with pride. Yes. Yung mga kinikwento mong yan, gusto niya ikwento yan. Oo. Yung mga pinagdaanan niya. Napanood ko ngayon yung interview niyo, di ba? Nag-janitor siya sa abroad. Yes. Nagtangka mag-TNT. Na siya noon, nakarating na siya ng Cannes noon. Yes. Di ba? Nakapag-red carpet walk na siya, ganyan. Pero nagsubok mag-TNT, nag-janitor, kasi parang wala pa rin opportunity dito. Lahat yun. So, yeah. So, and up to now, si Pai napaka-active pa rin sa movies. Yes. Hindi ka ba kukunin ni Coco sa Sigabo soon? Sa Sigabo, ang tagal ko sa Batang Quiapo Ba't yung iba mo kasama, nandun na? Pero kasi kami ni John, di ba, main? Okay. Si Mr. Si Ma'am Charo, no? Si Ma'am Charo, si Sir Christopher. Masyadong markado kayo. Oo, masyadong markado. So baka magsawa ang tao sa susunod. Or maybe after 6 months. Bukas naman ang pintuan na yan. Lagi para sa inyo. I'm also going to start a new one. Talaga? Sa ABS ba? Yes, with ABS, under Dreamscape. So, I'm excited about that too. Abangan natin yan, guys, no? Kung gaano kagaling na artista si Cherry Pie Picache, gano'n din siya kagaling bilang isang tao. Isa ka mabuting tao. Kasi, di ba, hindi makalimutan ng mga tao yung nangyari sa nanay mo, of course, no? Masakit balikan, pero sometimes we really have to talk about it kasi nga, isang milestone sa life mo September 19, 2014, ang pasukin ni Flores ang bahay ni Season sa Scout Lascana Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. Kabisado ni Flores ang bahay dahil minsan na siyang namasukang helper kay Season. Matapos pagnakawan, pinatay sa pamamagitan ng maraming saksakang biktima. Napatay yung mom mo, but amazingly, you were able to forgive that person na pumatay sa nanay. Violently. Anong mga pinagdaanan mo dun sa proseso na yan? Para patawarin mo siya. I'm just, well, that's, di ba, it's been 11 years. Pero ngayon, I'm very happy kasi hanggang ngayon, kasi ngayon, kinukwento ko kanina, di ba, yung parang ngayon, ang ina-advocate ko na is restorative justice. So, maganda, hanggang ngayon, siya pa rin yung medyo ginagamit na tool kasi parang mas naiintindihan na tao kung ano yung restorative justice. Pero sabi ko nga, at the time,
Hindi naman ganun yun, na biglaan na lang. Ang Yeah. dami kong pinagdaanan. Siyempre, unang-una, nagalit Siyempre. din ako. Tapos, siyempre, unang-una, inisip ko rin gumante. Oo. I mean, me and my family, yung ganon. Nagalit, inisip gumante, bumawi, parang ganon. But, yun nga, God's grace. How? What was the turning point? Yun, so, Hindi madali yun, yung hindi ginawa mo talaga. yun. I mean, some people hanggang kamatayan, galit. Doon sa gumawa ng krimen. Tama. But ikaw, anong proseso pinagdaanan mo? Ano yung... At sa akin, ano lang yun isang one moment, Julius. Kasi syempre, pag at that time nung nangyari yun, isa lang yung tinanong ko sa Diyos. Hindi ako nagalit. Wala ako nung drama na, bakit sa akin? Ba't ito nangyari sa amin? Hindi ganon. Inano ko lang. Kasi at that time, medyo, I was spiritual na, di ba? Parang ganon. And I was active in my Catholic faith already at that time, di ba? Nakatulong yun. Siyempre. malaking di ba? bagay yun. Pero ang sabi ko lang sa kanya, ang hirap naman na tinatanong mo ko ngayon kung gaano kita kamahal. Parang ganon. That was, yun yung pumapasok sa isip ko. Yung, for you to ask me how much I love you. Diba? Sobra naman yung challenge na binigay mo. Parang ganon. So at that time, syempre wala ka naman ibang kakapitan kundi faith, diba? Parang hindi mo alam kung ano nangyayari. So nagmamask kami, and then I stopped working, yung gano'n. Tapos kasi inaano nga namin yung case, kasi hindi naman nahuli kagad, diba? It took several months. So nagmamask ako. And then, yun yung palagi kong sinishare. Pag may gano'n na nangyayari sa'yo, diba? Yung lahat ng dasal mo, you mean it to the core. Di ba kasi minsan nagdadasal tayo, memorize, ganyan, or parang basic na, yung ganon. But when you're in that parang situation, di ba, yung parang talagang every word, di ba, every word parang you savor it, yung ganon. So dumating yung Our Father. Okay. So yung give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Yung So yung part na yon. Doon ka na, na-touch. Oo. Parang, okay, I'm asking for forgiveness, pero punong-puno naman ng galit yung puso ko, parang ganun. And then, syempre, gusto namin yung vengeance, di ba? Yung makabawi. Whatever it was, in whatever way. Kaya may video nga ako noon, yung una ko siya nakita, sinisipa ko siya, yung ganun. Siyempre, dumaan ka doon, di ba, nagalit na galit ka. And then, kaso, doon nga, so, nung after nangyari yun, sabi ko, ba't may parang ibang feeling na pumapasok, parang ganon. So, usap, meeting ulit. Pero it was just really me and my brother, nandito. Kuya, wag, teka, sandali. Ayaw nila. Oo. Kasi at that time, pwede na namin siyang puntahan. Sabi hindi, kasi 'di ba kung gagawin natin sa kanya whatever, 'di ba, kung ano man ang mga pinaplano natin or ganyan-ganyan, lalabas wala rin tayong Diyos. May Diyos tayo 'di ba? Tapos doon na. Pero ikaw lang ang ganyan. Lahat ng mga kapatid mo. Galit na galit. Sarado pinto. Oo, yung hindi, ganito, ganyan. So, wala silang magawa. Ako yung andito Because two of my sisters at the time were in the States. So, ako lang tsaka yung brother ko. Tapos, kuya ko din, di ba? Siguro dahil sa trabaho ko, di ba, we have an extra may mga extra mileage di ba? Yung so maraming taong tumutulong, sumusuporta, yung ganyan. So, syempre, medyo ako yung medyo nag-head, yung ganon. So, yun, sabi ko, hindi. So, I had the upper hand to dictate yung how it will go, parang ganon. So, yun. And then, doon ko na-realize, sabi ko, ba't parang pumapasok na gusto ko siyang patawarin? 3 years yun. 3 years. Before that actual meet-up? Yes. So, I think, nakatulong din yung, yung exposure ko sa prison ministry. Okay. Diba? That, there's really an evil, and then, the only way to fight evil is really with radical love. Parang ganon. How would you describe yung feeling nung first time mo siya na nakausap para patawarin? Nung nakita mo siya, nung first time,
Yun up to the naglalakad ako. Yung hindi ko alam kasi pwede kasing iba rin yung reaction niya 'di ba? So sinasabi ko lang yung 'di ba yung Lord, just take over kasi hindi ko na alam ang ano 'di ba? And then when I saw him, wala na, nag-iyakan na lang kami. Tas sorry, ganyan. And then dinalan ko siya ng mga pasalubong, ng tinapay. Kaya ako na-realize that God really took over. Kasi nung binibigyan ko na siya ng tinapay, napahinto ako. Sabi ko parang hindi ko malubos maisip na yung umano sa mami ko, matay sa mami ko, dinadalang ko pa ng tinapay ngayon. So parang God really took over. That's one instance in my life that I know completely that God took over. The Spirit took over. Wow. Parang Amazing. ganun. Di lalo nagalit sa iyong family, no? Nakita kang, di ba, naging news yan eh. Nag-viral yan. Wala pang viral na video ng time na yun eh. Pero pinag-usapan ng mga tao yan. And even when I first saw it, parang nagtaka ako, actually. Nagtaka ako nung first time. Sabi, bakit kailangan patawarin mo yung pumatay sa nanay mo? Para sa mga taong, hindi naranasan yung pinagdaanan mo, ang hirap intindihin. Ano naging effect nun? Galit na galit yung ate ko. What are you doing? What did you do? Ganon. Kulit. Up to now, we don't talk about it. Kasi, But you're okay with but yeah, of course, we're close, we're okay. Pero pag yun na yung Off-limits yan, topic yung of topic na yan. limits yan, parang wag na. Kasi di ba, we'll get into an argument, yung ganun pa, discussion, parang ganyan. So, hindi pa rin. Pero okay naman. And then, that's when I realized na siguro ganun talaga din, the way he works, di ba? Yung hindi mo maintindihan sa umpisa, pero sa huli, then you will understand yung purpose, yung objective, parang ganun. Eh siya nga, di ba? Sa kamatayan niya humingi pa siya ng tawad para sa kanila, di ba? Yes, exactly. Ganun katindi. Tapos ngayon, it's mercy ng nice to Panginoon. hear. Exactly, di ba? Sa kanya din radical yung mercy niya. Napaulit-ulit natin siyang, di ba, sinasaktan. Pero radical yung love niya. Because paulit-ulit niya tayong binibigyan ng second shots. Parang gano'n. Sometimes it sounds unfair, di ba? Pero ganun talaga eh. Ganun ang mensahe ng Panginoon natin eh. Yes. Ngayon, moving forward, doon sa buhay ni Michael, since pinatawad mo siya, kamusta na ang buhay niya ngayon? I'm very happy for him. He's doing well. Nasa maximum pa rin siya. He's Nakakulong pa serving rin. niya. I think he still has 17 years. Although siya in perpetua yung pero because of good behavior, parang in 17 years I think he can apply for a parole. So maayos siya yung kalagayan niya doon, nagmamanicure siya, nagpe-painting siya, so may kabuhayan siya doon. Tapos yung kinikita niya doon sa pagmamanicure niya, yun yung tinutulong niya sa mga pamilya niya sa labas. Okay. So, what I'm saying is, yun yung restorative justice na sinasabi namin na, di ba, it's not only the victim na binibigyan ng but it's the victim and the assailant. Kailangan magkaroon ng parehong healing. And then pareho ng acceptance. Kasi 'di ba kung punitive lang, kung basta makabawi ka lang, later on hindi mo pa rin naman matatanggap yung justice eh. But now that I know in his heart that he's remorseful, na pinagsisisihan niya at pinagtatrabahuhan niya pa rin yung evil na ginawa niya, 'di ba parang it brings more justice to my heart now. And then knowing na at the end of his life, babalik siya sa Diyos with dignity, intact. Parang ganon. So, okay. Ngayon, alam niyo na, hindi siya nakalaya. Kasi baka inisip na iba, pinatawad ni Pai, pero tama. nakalaya na. Actually, Yung pala, doon nandun pa rin. Oo, doon sa impression. Na dahil sa pinatawad ko na wala na, parang ganon kadali. Hindi. Yun yung ina-explain ko. Pinatawad mo, pero hindi maibig sabihin, hindi niya pagbabayaran yung ginawa niya na evil. Yes, Diba? yes. May consequence yun, lahat ng Pero at least kahit ando dun siya, yung digdidan niya bilang tao, natatrabaho niya pa rin. Parang gano'n. So whatever happens, di ba, whether he's in the future, he's ready to join the community again, di mas mabuting tao na siya kasi alam niya na, parang gano'n. At ngayon meron na siya asawa, di ba?
Kinuha ka ba, Ninang? Sa kasal nila? Ngunit ako kasi una ko siya nakita. I mean, nakita ko last year doon sa door of hope, binuksan sa Muntinlupa. Sabi. Saka, Michael, kumusta ka na, ma'am? May asawa na ako. Sabi ko, ha? Ay, di ba bawal ang babae dito kasi maximum siya sa LGBT Muntinlupa. siya. Oo. Pero akala, di ba asawa, parang gano'n. Sige, hindi. Ano ka ba, ma'am? Siyempre, lalaki, ganun ba? Okay. Gano'n na siya magsalita sa'yo. Para kayong magkaibigan. Parang ano ganun. na. Okay na. I mean, okay. And you still help him financially? Hindi. Mayroon pa rin? Pag Grabe, Christmas, ibang klase ka talaga. hindi lang siya, yung iba din. Yeah, but still, di ba? I have may mga ka-Gcash na ako. Hindi kasi pag alam mo, minsan pag nagkakasakit sila, lalo na yung pandemic, di ba, yung walang vitamin C, so gano'n. Tapos, hindi masyado silang nabibigyan ng pansin, di ba? Neglected by the society kasi nga ang feeling, di ba? So anyway, tapos pag Pasko, syempre may Noche Buena din sila sa loob. Saint! Hindi Sherry Pie may cash. Grabe! Hindi Wow! naman. Ay, Hindi. Siguro yung isip ng mga kababayan natin, parang ang hirap makakita ng taong katulad mo. Yung ganyan klase ang pananaw. Di ba? I mean, the little kindness or the little good that you can do. Yeah. It's not big. It's not. It is big. It is big. Di ba? Anyway, so mahirap. Pero hanga ako sa'yo kasi sinusunod mo yung mga tinuturo ng Panginoon. Yun, because at the end, You're an example to many. kasi di ba, Julius, yun yung lagi natin sinasabi, di ba, yung faith natin, yes. No matter how much you pray, no matter how much you novena, hear mass, but if, di ba, yung, if you don't act on it, di ba, ano yun, yung Latin, di ba, yung acta non verba. Kung walang action, then it's useless. So I think the most tangible way to show our faith is to follow, and it's difficult. Yeah. Oh, I know. It's very difficult. Sure. Di ba? Ang hirap sumunod. Pero after everything, anong pakiramdam sa loob? Yun nga, ngayon Mas magaan ba? chill ka lang. Ibig sabihin, parang may nawalang malaking bato sa dibdib mo. Parang na nakadagan. Yes. Ganun. Record revenues from regulated gaming has boosted PAGCOR's social responsibility efforts, bridging gaps in the government's education, healthcare, disaster response, and national security programs. A solid proof that when gaming is properly regulated, it becomes a powerful engine for nation building. Uy, meron kang ngayon? Meron kang movie? Yes, well, sa Cinemalaya, maraming salamat sa lahat ng suporta at sa suporta pa. So, magaganda yung selection, yung Mag-iina. I'm very, very grateful for being a part of it. It's a very good film. And ang tagal kong wala sa Cinemalaya, 15 years. And then, yun nga, wala man ako sa Sigabo. Meron akong gagawin soon. I'm sure everybody will be excited about that. And I'm also about to start a film. Wow, busy pa rin. Yes. Thankfully. Dapat talaga, Thankfully. magtrabaho. Habang kaya pa, di ba? Kaya pa, oo. Habang maano pa. Oo, pag may love life na, wala na. Hindi na makapagtrabaho. Iba na focus mo. Pag may love life na, kaya, marunong ako magluto, maglaba, maglinis. Send your applications now. So, sana tangkilikin nyo. So, Mag-iina, sila. title. Yes, Mag-iina. Yan. Parang may pagka-horror yata yan eh. Oo, pero maganda siya. It's actually a play by Gilan Luerca. So, Palaka Award winner, siya, writer, The Corridors, and then yun, nilipat trinanscript sa pelikula. So, directed by Gilan Abrahan. So, and then, ang ganda ng cast. Jackie Lu, Janine, marami. So, yun. Magandang pelikula. Panoorin niyo yan, guys. No? Oo. Tapos sa susunod, maimbitahan niyo ako sa bahay na. Promise. Yes, ha?
Exclusive yan, ha? Dito sa Julius Baba. Promise, Uy, anong promise. message mo sa iyong mga tagahanga na tinangkilik ang iyong mga pelikula Oo at nga, palabas sa and then, TV? Especially, I have several. Yung lalong-lalo na sa Cherry Pie Official, maraming salamat. And sa lahat ng kapamilya, sa lahat ng sumusuporta at saka sumusubaybay, thank you very much. Diba? I wouldn't be here if it was not for their appreciation and love and support. Yes. So, maraming salamat and thank you for having me. Yes, excited na ako. Sa susunod nating interview, guys, jowa reveal. Ay, sana magdanghil na! Jowa reveal tayo. Magbilang anghel ka! Oo, sa akin yan, ang jowa reveal at house tour. Promise, oo nga, sana. Sige, good luck pa, ya. Thank you, Julius. and thank you for having me. Thank you for Thank your you. inspiration na binigay sa mga viewers natin. Thank you. Oo. Dahil nga you're an award-winning actress, you've been there for many years, magtatagal ka pa. Being an actress, you put a prime on your, Yes. or premium on your beauty, Looks, on your skin, beauty, looks. skin, Yeah. And yet, some can You be really have harsh. to be invest. Yun really eh. have to invest. Diba? So how do you invest na on your skin? Okay, Pero go. actually, what I would also like to share, Yeah. Tin, is as much as tayong mga, di ba, women of our age, Yeah. di ba, as much as, yes, we accept aging gracefully, yung ganyan. Well, kasi yung iba-iba naman, iba-iba yung level ng pag-accept nila, di ba? Yeah. I mean, pero ako, parang kahit hindi artista, di ba, we should really love and take care of That's true ourselves, di ba? also, that's true. Yung health, yung skin, because we owe it to ourselves. Kasi, di ba, with the years that we've lived and with the things that we've done, we owe it to ourselves, di ba, na dapat yung self-care. Yeah. Yan. Eh, ito na, explore mo na Oo. yung self-care mo. Diba? Oo nga. Well, ako naman, First, are you vain? parang I'm vain to a certain extent, pero not to the extent na invasive. So, mahilig ako. Kahit sa mga gamot, hindi ako nagagamot. Kahit parang- uso ngayon. Alam mo yung Oo. uso yung mga, nakalimutan ko na yung tawag doon, Mga peptides, mga peptides, Ozempic, mga ganyan-ganyan. Hindi ka nakikiuso. Pero kahit sa sakit, yung ganon, Oo. parang lagi akong homo pharma, ganyan, yung homopathic, okay, yung okay. ganyan. May phobia ka sa anything tusok-tusok Oo. or Kasi mga gamot-gamit, yung gamot-gamot. chemical, Yes, yung yes, ganyan. yes. So, parang ako, pero to a certain extent naman, pero meron pa rin akong mga procedures na pinapagawa. Like what? I-celebrate natin ang 40th year ng Kabalen. 4 decades mo nang kasalo sa saya. Made for family gatherings, celebrations, and everyday salo-salo. At ito, ilan sa mga pwede nyong ma-enjoy sa Kabalen ay yung mga food na ipinadala sa atin, ating mga paboritong pork menudo, beef caldereta, ay, Yung pinakbit with grabe. lechong kawali. Ay, at syempre for dessert, biko. Ang Kabalen ang #1 Filipino buffet ng bansa at pwede mo ring ma-enjoy sa bahay with Kabalen handaan trays. Kaya tara na! Kabalen tayo. Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. For great with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign, Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. No, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang you, Raja nag-arrange. Travel. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu? Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para
para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.